Nagsimula lahat ito dahil kay Governor Sato. Isang araw na nagtagpo sila ni Presidente sa Cagayan de Oro at isa sa mga topics na pinag-uusapan nila doon ay kung paano mapapailawan ang mga sitios ng buong Pilipinas. Sabi ni Gob, alam mo, mahal naming Pangulo, ay sa aming pong probinsya, meron pa kaming isang bayan doon na isolated siya at hindi siya nakakabit sa electrification ng buong Mindoro, Asihul. So, ang ginawa po ni Presidente is tinawagan yung kanyang staff at pinatawagan si Secretary Almendras ng Department of Energy para hasikasuhin ho itong request ni Governor na project para sa electrification ng Paluan. So, from that time on, sinabi ni Presidente sa kay Gob, ay biniro pa nga si Presidente na, Gob, ito'y pa-birthday ko sa iyo. So, ang pangako po ng Department of Energy ay by April ay matatapos itong project na ito. Ngayon nga lang ho ay medyo nagkaroon ho ng siyempre hindi man kunyo kagad karakaramang matatapos yan. Ang sabi ho sa akin ni Governor, Mayor, makipag-coordinate ka na sa National Electrification Administration at i-follow up mo na lang doon. Kasi may order na si Presidente through Secretary Almendras na okay na yung project at pupunduhan na lamang. Bilang katuparan ng pangako ni Pangulong Pinoy sa ilalim ng Department of Energy ay inatasan nito ang National Electrification Administration na laanan ng pondong gugugulin para sa Barangay Line Enhancement Program ng humigit kumulang sa 27 milyong piso, 215,284 na piso at 30 sentimo para sa 10 barangay ng Paluan na kinabibilangan ng Barangay Tubili, Barangay Marikit, Barangay Lumang Bayan, Barangay 1 Mapala, Barangay 2 Handang Tumulong, Barangay 3 Silahis ng Pag-asa, Barangay 4 Pag-asa ng Bayan, Barangay 5 Bagong Sila, Barangay 6 at 7 poblasyon. Samantala sa ilalim naman ng Sitio Electrification Program, 7 milyong piso, 177,473 sentimo ang inilaang gugugulin para sa may 11 sitios at purok at ito ay ang mga sumusunod: Sitio Lagdaan, Sitio Tinangra, Sitio Bagong Sikat, Sitio Igsuso, Sitio Apis, Sitio Tikian, Sitio Maslod, Sitio Absuko, Sitio Tambo, Sitio Mariil at Purok Hulo, Paluan. Bukod pa dito ay pinundohan din ng National Electrification Administration ng humigit kumulang sa 766,877 piso upang malibre sa house wiring materials at labors ang may 360 mahihirap na household mula sa 11 sitios at purok sakop ng 10 barangay ng Paluan. Upang maayos at dumaloy ang kuryente sa 10 barangay at 11 sitios, kinakailangan ng isang sistematikong right-of-way at clearing operation upang maitayo ang humigit kumulang na 500 steel poles na pagkakabitan ng kable sa humigit kumulang sa 34 na kilometro mula sa barangay Tayamaan, Mamburao hanggang sa sentrong bayan ng Paluan na pinangasiwaan ng local government ng Paluan. Ginarantiyahan ko na lang sa NEA is ang right of way ay kami ang gagastos. Kaya kami po ang nagpalinis, kami po ang nag-clearing ng lahat ng tatayuan ng poste at pati ho yung linya from Mamburao ay kami ho ang sumagot. Sa atas ni Omeco General Manager Engineer Alfred Fritz Dantis kay Engineering Division Head Officer in Charge Engineer Eldelfonso Delgado III kasama sina Power Use Development Head Jesse Fordan, Omeco MAP sa Area MSP Coordinator Redentor Pahayon, nakasama rin sina Omeco Board of Directors Rodolfo Flovinio, MSHAC Secretary Marraro at TEA Engineering Department Representative Engineer Nonilon Mendoza na siya ring tumatayong team leader ng Task Force Kapatid Paluan ay masayang sinalubong ng grupo sa Abra de Ilog Pier ang 17 puwersa ng Task Force Kapatid na nagmula sa Batangas Electric Cooperative Construction Crew na pinamumunuan ni na Battery Construction Foreman Joel Calapatia at Crisostomo Dagli.
Malugod naman tinanggap ni Omeco Mamburao Branch Officer in Charge Miss Lisel Gadi ang bumubuo ng Task Force Kapatid Palawan at matapos ang pagsalo-salo sa isang bananghalian ay nagbigay naman ng tagubilin si Engineer Jun Delgado. Muling binalangka sa mga gagawing koordinasyon, logistik at iba pa na may kaugnayan sa gagawing bayanihan sa loob ng 7 araw mula Nobyembre 23 hanggang 30. Task Force Kapatid goes to Palawan! Pagkatapos ng briefing, nagtungo na ang Task Force Kapatid sa pamalaang bayan ng Palawan para mag-courtesy call. Kahit inabot na ng takip silim, ay malugot at mainit pa rin tinanggap ni na Vice Mayor Edgardo Barrientos kasamang Municipal Administrator at mga opisyalis ng pamalaan dahil kinakailangan ng ipagpahinga ang mga pagal na katawan ng bumubuo ng Task Force Kapatid dahil sa mahabang paglalakbay at bilang paghahanda sa mga nakatagdang gawain ay pinatuloy ng lokal na pamalaan ng grupo sa ipinagmamalaki ng Palawan, ang Kalawagan Mountain Resort. Sa ating pong mahal na Pangulong Pinoy, maraming pong salamat sa inyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng kuryente sa aming bayan ng Paluan, Occidental Mindoro. Salamat po ng marami. Magpapasalamat ako sa ating Presidente Ninoy Aquino at ang hiling namin dito sa Tikian ay natupad. Salamat daw sa kanya na binigyan na kami dito ng ilaw, kuryente. Yun po, nagpapasalamat po kami na kahit po dito sa probinsya ay natutulungan po niya. Kahit po dito sa malayo po sa city po baga. Ay kami po dito ay nagpapasalamat sa kanya sa kanyang proyektong to at sa kay Governor Nene Ramirez Apo. Marami pa ang nagnanais na magpahayag ng kanilang pasasalamat kay Pangulong Pinoy dahil sa natupad na ang pangarap na matagal nang minimithi ng mamamayan ng Palawan. Ang magkaroon ng 24 oras na serbisyo ng kuryente. Sa pinakabuod, ang bagong henerasyon ang makikinabang nito. Ang mga kabataang naghahangad na makasabay sa makabagong teknolohiya na magpapabago ng kanilang kasalukuyan. At ito ay patunay lamang sangad ng punong tagapagpaganap.
maliwanag at matuwid na landas. To reach the unreachable star.